peke ang warrant of arrest ni PRRD. Ayan. Magmamali ako eh. No? Hindi authentic booking. Aba. At syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Syempre, suportahan natin yan, no? Yung channel ni Robin Sweet Showbiz dahil naglalabas yan ng mga matitinding balita talaga. No? Updated talaga lahat ng mga balita ni Robin Sweet Showbiz. Yep, pasok! Base sa pagsusuri ng mga certified DDS, tila may anomalya o tila hindi authentic ang inilabas na warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Pinaghambing kasi ni Ate Joey De Vivre ang letter na ito mula sa ICC at ang letter na ito na may signature din mula sa Italian ICC. Alam nyo kung meron mang mga ganyan, no? Eto, simulan na natin. Rakraka na, bardagulan na tayo. Ayan, syempre, no? Hindi na tayo magtataka kung merong mga ganyan. Yung mga taong gusto nga magpa-impeach kay BP Sara, ginagawa lahat eh. Kahit mga house show na ebidensya yung pinapakita eh. Ginagawa nila lahat para matanggal ang mga Duterte. So, hindi nakatakataka yan na pwede nilang gawin yung mga ganyang bagay kay PRRT. Dahil nga gusto talaga nilang mawala ang mga Duterte at hindi na muling mamuno sa Pilipinas. Yun. Masyado silang natatakot. No? Kitang-kita sa kanila eh. 'Di ba? Kitang-kita ang takot sa kanila. Kaya nila ginigipit ang mga Duterte. Patuloy nilang ginaganyan. 'Di ba? ICC. Hindi naman na tayo miyembro ng ICC. Diba? Hindi na tayo miyembro niyan. Bakit sumusunod kayo sa ICC? Diba? Sumusunod kayo sa ICC, diba? Kahit hindi tayo miyembro, alam nyo kung bakit? Sinusunod nyo sila kasi makakatulong yan sa inyo na ma-eliminate si PRRD o ang mga Duterte. Diba? Yun naman talaga yung layunin nyo. Lahat ng makakatulong sa inyo para mawala sa eksena ang mga Duterte, kukunin nyo. Ganun yan. Kaya nga may mga attack dog din kayong pinapakawalan eh. Diba? Sa mga Duterte. Kasi hindi nyo kayang atakihin ang mga Duterte ng kayo lang. No? Hindi nyo kaya yung tapang na pinapakita ng mga Duterte. Kaya kumukuha kayo ng mga attack dog na karamihang mga kalaban nila. No? Para ipangsagupa sa mga Duterte. Ganun kayo. Hindi nyo sila kaya. Kaya ginagawa nyo lahat ng bagay, no? Lahat para sila ay ma-eliminate, mawala. Kung saan pinagdikit ang dalawang ito, abay saktong-sakto lamang mula sa kopya ng Italian ICC sa videong ibinahagi ni Ate Joey De Vivre na kung saan ang mga pirma dito ay tila saktong-sakto lamang. Tila nilakihan lamang ang mga font. At ng kanilang ifinit ay saktong-sakto. Talagang tugmang-tugma. Iisa lang ang pirma. Aba, ibig sabihin may nagmamahi ka din. No? Gaya nga na sinasabi ko kanina, lahat ginagawa na nila. Lahat ng paraan. 'Di ba? Masyado na silang desperado. Hindi man lang nila ni-rotate. Ang mga netizens ngayon ay nagsususpecha kung totoo nga bang authentic ang warrant of arrest letter na ito mula sa ICC. Sakto pa rin, di ba? Itong last. Ito. Yung laki-lakihan lang nila tapos inano-ano. Pirmang yan, eksakto. Hindi mo pwede yun, diba? Mantakin nyo kahit sa pirmahan may magic, no? No, tindi. Ang tindi ng ginagawa ngayon, grabe. No, wala kaming masabi sa inyo kundi buwisit. 'Di ba? Grabe ginagawa niyong panggigipit sa mga Duterte. 'Di ba?
Sa edad ni Tatay Digong na yan, kita nyo, hindi pa rin natatakot sa inyo. No? Ang ganda nga ng mga sinasabi niya. Oh, hindi siya nasisindak sa inyo. Oh, kayo ang nasisindak sa kanila. Kasi takot na takot kayo eh. Takot na takot kayo, no, na makaupo uli yung mga Duterte sa susunod na eleksyon. 'Di ba? Yun yung kinatatakutan nyo, yung maputo lahat ng sustento sa inyo ng taong bayan. 'Di ba? Ganun 'yun. Si Mario Josep. Kaya ginaganyan niyo yung mga Duterte dahil alam nyo, ang mga Duterte, 'di ba? Yan ay kontra sa katiwalian. Yan ay kontra sa kagaguhan ng kahit sinong mga nakaupo. Kinakalaban nila yan. Alam nyo, ang tumatrabaho sa kanila kung tutuusin, ayan yung mga nasagasaan nila dati. Yan yung tumatrabaho sa kanila ngayon. Binabalikan sila. Kaya expected na rin siguro ng mga Duterte yan na alam nilang babalikan sila. Kaya nangyayari na ngayon. Diba? Kaya tuwang-tuwa eh. Tuwang-tuwa yung mga siraulo siguro ngayon. Diba? Meron nga akong mga nakikita eh, mga bobo. Diba? Mga tanga. Nasasabihin nila na ICC ang nag-ano ng warrant tapos isisisi kay BBM. Eh kung di ka ba naman tanga? Di ba? Kung di ba naman tanga, yung nagsasabi nun. O kita mo ha. ICC, miyembro pa ba tayo ng ICC? Di ba? Hindi na tayo miyembro ng ICC. Di ba? Paano hindi sisisiin si BBM? Hindi nga tayo miyembro sa ICC. Hindi na miyembro dito ICC, hindi tayo miyembro dyan. Kaya sinasabi ni BBM na kung may warrant talaga sa kanya, di bahala silang pumasok dito. Samantalang pagkatapang-tapang niya magsalita dati. Ano sinasabi niya? Hindi niya papayagan ng ICC dito makialam. Ngayon, nandiyan ng ICC? Sino pumayag? Siya, syempre. Kung gusto niya palayasin yung ICC dito, magagawa niya yun eh. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, tapos hindi na tayo miyembro ng ICC. Diba? Magagawa mo yun. Hindi sila pwede dito. Ngayon, kung may kasalanan si PRRD, dito siya sa Pilipinas litisin. Kung di ba naman kayo tanga? Kung di ba naman tanga yung mga nagsasabi nun? Nasabihin, ba't yung sinisisi si BBM? ICC naman yung naglabas ng warrant of arrest. Huwag kang tanga. Di ba? Ang tanga mo eh. Di ba? You're so tanga. Di ba? Huwag ganun. Di ba? Huwag ganun. Nakakainis yung ganun. Sakto. Sakto yan. Sige, ipipit ko maigi ha. Flores kasi eh. Hindi man lang nila ni-rotate. Saktong-sakto yun. Saktong-sakto yun. Parang recto lang ano? Lang nila baka yung mga warrant yung yan, gawa sa recto yan ha? Nilakihan, niliitan. Sana man lang ni-rotate, di ba? Tanga. Ayon pa kay Ate Joey De Vive, there are 18 ICC judges. Out of 18, 3 are selected to be part of the pre-trial chamber of a particular case. Judges are rotated between pre-trial chamber, trial, and appeals chamber. How come the Italian case, which has an order issued February 17, 2025, has the same signatory of the warrant of arrest of PRRD dated March 7, 2025? Nakalimutan mag-rotate? Same judges from the pool kahit different case? The odds is very odd. I hope Attorney Conti can enlighten us. Naniniwala naman si Attorney Sal Panelo na iligal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dahil gate nito, walang bisa ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nakikita mo si Tory kanina, no? Pagkayabang-yabang, no? Akala mo naman, no? Akala niya, pogi points yan. Tandaan nyo, kapag si PRRD o mga Duterte nakalusot dito, naku. Nawa kayo, nawa ay pagpalain pa kayo. Makangiti pa sana kayo.
dahil wala umano itong jurisdiction sa Pilipinas. Binalaan din niya ang mga opisyal ng gobyerno at mga otoridad na nagsagawa ng pag-aresto na maaari silang managot sa ilalim ng batas. Maging ang United Moro and Indigenous People Movement ay nagsalita na. Nako! A call for justice and fairness from the United Moro and Indigenous People Movement. Today, March 11, 2025, marks a dark chapter in our nation's history. The illegal arrest of former President Rodrigo Roa Duterte at NAIA is not just an attack on one man. It is an attack on democracy, justice, and the fundamental rights of every Filipino. The United Moro and Indigenous People Movement, or UMIP, has long called for a peaceful and fair election, but what we witness today is the blatant misuse of power. Is this the kind of government we now have? One where the law bends for the powerful and the rights of individuals are trampled upon? Where is justice? Where is the love for our country? Former President Duterte may stand as an opposition, but respect and due process should never be disregarded. No Filipino, no leader who has served this nation deserves to be treated unjustly. The rule of law should serve the people, not the greed of those in power. Alam niyo kung sino pa yung nakakatulong dito sa Pilipinas, no? Kung sino pa yung nakatulong, siya pa yung ginaganyan. 'Di ba? Wala naman siyang ibang ginawa kundi tulungan tayo, maging tahimik ang bansa, maging maayos. 'Di ba? Kaso anong ginawa nila? Meron pa ngang mga nagpo-post diyan eh. 'Di ba? Pino-post nila yung mga litrato na kesyo may mga bata pang nadamay noon. 'Di ba, sa war on drugs ni PRRD. Eh yung iba doon peke eh. 'Di ba kung tutuusin? Ngayon, kung totoo man 'yon, kung meron ng mga totoo doon na may mga inosenteng nadamay nung war on drugs ni PRRD, sa tingin nyo, uulitin ko uli yung sinasabi ko. Sa tingin nyo, si PRRD ang may gawa nun? Siya ang may gusto nun? Hindi. Yung mga taong gustong sumira ng war on drugs ni PRRD ang gumagawa nun. 'Di ba? Kung papaganahin nyo yung utak nyo, alam nyo yun. Si PRRD hindi ganyan sa mga inosente. Hindi niya gagalawin ng mga inosenteng tao na walang kinalaman. So syempre, para mas lumabas na masama yung war on drugs si PRRD. 'Di ba? Yayari sila ng inosente. 'Di ba? Yung mga galit sa war on drugs si PRRD. Para nung panahon ng tukhang, si PRRD ang maputukan. 'Di ba? Common sense lang. 'Di ba? Kasi yung mga nagpo-post ng ganyan, paano to? Yung naging biktima, justice. Justice dito sa mga nabiktima ni Digong. 'Di ba? Kasi sabihin pa, Digong nyo, mga ganun. Wag kayong tanga, wag kayong tanga. 'Di ba? Napakatanga nyo. Nung panahon na yon, sigurado ba kayong si Digong o si Tatay Digong ang gumagawa at nag-utos niyan? Yung war on drugs na sugpuin, yung nagpapakalat ng bisyo, yun ang punteryado nila. Pero yung mga inosente na yan, hindi nila punteryado yan. Ang pumunterya dyan ay yung mga taong gustong wasakin ang war on drugs ni PRRD. Diba? Siyempre, kapag ginawa nila yan, yumari sila ng inosente. Sino pagbibintangan yan? Siyempre, si PRRD. Diba? Ganun yung ginawa nilang taktika para masira ang war on drugs. Ngayon, yan yung pinakikinabangan nila. Yan ang pinapakita nila na ginawa ni PRRD na pati inosente daw ay nadamay nung war on drugs. Diba? Kung di ba naman kayo isang damakmak na tanga, diba? Masyado kayong tanga. The Moro and Indigenous people stand firm in our call for a just and fair government. We condemn this abuse of authority, this political persecution disguised as legal action.
We demand transparency, accountability, and the return of dignity in governance. To the PNP and those in power, remember the hands that once lifted you, the leadership that once stood for your welfare. Do not be blind to the consequences of injustice. Serve the nation with dignity, not as tools for the hunger of those who seek absolute control. We call on every Filipino, regardless of tribe, faith, or political belief, to open their eyes. There is no longer just about one man. This is about the future of our democracy. Let justice prevail. Let fairness rule. Let the Philippines rise above tyranny. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker. Imaginein mo nga naman, inabangan na agad dun sa NAIA. Wala pa namang arrest warrant para kay dating Pangulong Duterte. Basta sa usaping Duterte, masyado silang excited. Diba? Sa kamera nga lang, nakikita natin kung masyado silang excited sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Kita nyo, may nadali diba? Pero mali pala yung ginawa nila. Masyado silang nagmamadali. Kaya huwag na natin sila sisihin kasi malapit na yung 2028, kaya natatakot na sila. Yun lang naman ang maiisip ko sa kanila, natatakot sila sa mga Duterte. Wala nang ibang dahilan yan. No? Yung mga war on drugs na sinasabi na naging biktima ng PRRD, dagdag na lang yan. Diba? Alam naman nila sa sarili nila. Diba? Kung sino ang may gawa talaga ng mga yumayari ng inosente na yun. Diba? Para naman silang tanga. Diin na ni Mr. Will Talker na ang gobyerno ni Marcos ay wala talagang due process. Talagang gusto nilang hulihin ay kanilang huhulihin. Ganun naman talaga Siyempre sila yung nakaupo. Sila yung namumuno, sila yung masusunod. Diba? Ang gusto kasi nilang mangyari kahit mali yung nakikita nyo, kailangan sundin nyo kami. Kailangan sa amin kayo. Paano namin masisikmura yung maling nakikita namin? Diba? Paano namin maaano yun? Paano kami kakampi? Nakikita naman namin ngayon kung ano yung nagiging problema. Yung problema nga ng Pilipino, hindi nyo masolusyonan ngayon Halos talagang kinarir nyo na, puro Duterte na lang Diba? Paano namin masasabi na makamasa kayo? Paano namin masasabing makapilipino kayo? Paano namin masasabing tumutulong kayo sa mga taong bayan? Hindi kayo tumutulong sa mga taong bayan. Dahil itong usapin na to hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Hanggat hindi nawawala ang mga Duterte sa paningin ninyo, hindi nyo tinatapos ang usapin na to. Kaya puro politika lang ang nasa isip ninyo. Pero yung problema ng bansa, hindi nyo na pinapansin. Kinakalimutan nyo na lahat ng hinaing ng tao. Wala na kayong pakialam. So paano kami kakampi sa inyo o maniniwala sa inyo? Diba kung tutusin, si Tatay Digong lang naman nagkaroon ng malasakit dito Walang due process. At siguradong kapag nakalusot dito ang mga Duterte, lintik lang ang walang ganti. Panoorin natin ang buong video. Sinabi ko kanina. Grabe mga lods, Halatang halata mo talaga na sobrang desperado ang admin ngayon. Desperado. Imaginein mo, inabangan agad nila si Tatay Digong. Dun sa NAIA, wala pa naman silang arrest warrant. Yun. Diba? Talagang itong gobyerno. Dapat kasi may dala-dala silang arrest warrant Diba? Tinanong nga si kanina, sino ba to? Yung kamukha ni Pares, si Wata, Store. Wala silang dalang warrant Inandoon sa Interpol ba yun? Parang gano'n. Diba? Ang yabang, kala mo naman may Sko. Ayun, wala man lang due process. Basta kung may gusto silang hulihin, huhulihin nila. Tapos, diba? Nung nagbabasa na si Torre, binasa niya ang warrant, diba? Sa cellphone. Hindi pwede yun. Kailangan ko yung warrant, hawak mo yun. Bakit sa cellphone mo binabasa? Masyado yung komunikasyon ngayon, masyado naman talagang bongga na, Kahit warrant sa cellphone na lang. Ano yan, Torre? Tinamad ka ba kunin yung warrant doon sa sinasabi mo? Hindi pwede yung ganun. Wala ka palang hawak na warrant Diba? Malay namin, edit mo lang sa cellphone yan.
Kayo, masyado kayong palpak, we. Palpak kayo manghuli. Oh. Parang nagtitrip lang kayo pag gusto nyo hulihin, huhulihin nyo eh. Digital? Oo. Tapos nakakahiya talaga mga lods kasi, di ba? Yung binasa ni Torre, arrest warrant daw from ICC. Oh my God. From ICC, no? Arrest warrant from ICC nasa cellphone. Ha, di ba? Eh bakit di na lang yung ICC humarap dyan? Oh, di ba? O sila naghain ng warrant of arrest. Or, di ba? Or, di ba? Hawakan yung warrant of arrest. Hindi sa cellphone. Kasi kahit sino pwedeng gumawa sa cellphone ng warrant of arrest. Eh. Di ba? Kahit ako, kaya kong gumawa ng mag-edit ng warrant of arrest tapos puntahan ko si Torre, huhulihin ko. Di ba? Pwedeng ganun. Hindi ka panipaniwala yung cellphone. Di ba? Parang ang tanga-tanga naman ni Torre. Di ba? Yo, grabe. Ano bang klaseng gobyerno ito, Bongbong Marcos? Talagang makikipagtulungan kayo sa mga puti? Sa mga dayuhan? Grabe. Naiinggit daw sila. Kasi si PRRD malakas kay Donald Trump. Tapos hindi sila naiimbitahan. Hindi sila pinapansin ni Trump. So syempre, para mapansin ng mga puti. Oh, di ba? O gagawa ng ganyan, palakas tayo sa mga puti kasi ina-snub tayo ng mga puti. Si PRRD ang love, tayo hindi. Oh. Talagang ipinush talaga nila no? Baka mamaya beng-bangin ng China, walang tumulong. Nako. Malaki sigurong bayad dyan. Baka dyan napunta ang pera ng bayan. Something fishy talaga, sa totoo lang. No. Lubos-lubusin mo na, BBM! Todo mo na. Nawa, sana nga. No? Nawa sana ang iyong mga senador ay makapasok ngayong darating na eleksyon. Sana kumpleto sila na makapasok, manalo sila ng sabay-sabay. Sana. 'Di ba? Sa tingin nyo ba sa ginagawa nyong ganito, 'di ba? Sa ginagawa nyong ganito, hindi nasisira yung pangalan ng mga senatorial nyo sa alyansa. Pati sila nadadamay dyan. Pati sila nasisira dyan. 'Di ba? Ngayon, aalamin natin sa eleksyon kung sino-sino sa alyansa ang makakapasok. No? Huwag naman sanang bahala kayo. 'Di ba? Nasa sa inyo 'yan. Gumawa kayo ng ganyan kung kailan mag-i-eleksyon na. 'Di ba? Parang lakas naman. Oh, parang kumpiyansa sa sarili na malakas kami. Kahit ano gawin namin. Yan tayo eh. Last mo na yan. Pag nakalusot pa dyan ang mga Duterte, lintik lang ang walang ganti talaga. Ayaw mo ng katahimikan, gusto mo ng gulo. And huwag tayong mag-alala mga lords, di ba? Si Tatay tutusin yung mga Duterte, tahimik na eh. Di ba tahimik? Kaya lang naman sila nagsasalita kapag tinitirya sila eh. O, doon lang naman sila nagre-respond. Pero tahimik na yung mga Duterte. Masyado lang silang nasisindak. Masyado silang takot na takot pag nakikita nila yung mga Duterte. Kala mo mga yan eh. Kala mo mga white lady tsaka mga engkanto yung mga Duterte. Pag nakikita nila, natatakot sila. Digong matalino. Masyado silang naaalarma. Abogado. Alam niya yan. Yes. Pag-pray na lang talaga natin yung kaligtasan ni Tatay Digong. Ayun lang. At patuloy tayong mapagmatsyag sa mga nangyayari ngayon. Tama. Sa totoo lang mga lods, nakakalungkot. Yes. 'Di ba? Pero alam ko kaya yan ni Tatay Digong. Yes, kayang-kaya. At alam ko nagsisimula pa lang ang laban. Yes. Sa inyong palagi mga kasweet, authentic kaya ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Duterte authentic mula sa ICC, ngayong hindi naman ito makita sa website mismo ng ICC. Nako. Ano ang inyong opinion? Ayon, ang tating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT, no, na nagbigay ng reaksyon dito. At syempre natunghayan natin kanina yung video na yon na binigyan din natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Will Talker. Syempre supportahan natin yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.